sign, Aquarius, Gemini, and Libra. Kumusta po kayo guys? Okay, so ear sign, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong mga reading. So ayan guys, sa mga bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo and i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi po kayo guys updated sa ating mga bagong upload. So ear sign, tignan natin kung ano ba ang inyong gabay kapalaran. Ayan, ingat tayo, no? Lakas ng ulan dito sa amin. Okay. Ear sign, Aquarius, Gemini, Libra. Ear sign. Meron tayong King of Cups. Meron tayong Queen of Coins. And Eight of Cups. Okay. Okay, so ear sign. Ayan, ingat tayo sa ulan, no? Sobrang init talagang umulan na, guys. Basahin natin. Trustworthy, honorable, devoted, cautious, someone you can completely trust, a situation that is safe, a solid romantic relationship, hidden but well-intentioned. Emotion, charitable, benefactor, seeing a counselor. Okay, generous, practical, gracious, materialistic, the ability to make anything more beautiful, a love of family and home, be practical about how you proceed, a love of art and beauty, a sensible approach. Okay, and meron tayong the need to move on, seeking more from life than what you are experiencing, a spiritual quest, choosing to make big life changes, a change in priorities, leaving home. So, siguro guys, may umalis dito sa kanilang tahanan or lumipat ng tahanan. Maari kasi naramdaman nyo na parang ang bigat doon sa lugar na yon. Yung iba sa inyo, maari nagpapagawa kayo ng bahay, baka kayo ay lumipat na ng bahay, no? Lumipat na kayo sa pinagagawa nyong bahay. May nakikita ko dito na mas nagiging practical ka ngayon. Nakikita ko rin sa inyo is na masyado kang namanipula, napaikot ng isang negative na tao. Masyadong manipulative ng taong to, no? Sa pinapakita sa akin. Ayan, no? Musutot lang ako guys ng headset. So, ayan guys, nagsuot lang ako ng earphone kasi sobrang ingay dun sa paligid natin dahil nga po umuulan. So, yun po yung nasa sense ko rito. Para ba feeling mo hindi mo mabili yung mga bagay na gusto mo, kung hindi mo sila bibitawan, ear sign parang feeling mo, tinrip mo sila, as in, ikaw na yung nag-provide sa taong to. Tapos wala ka man lang guys nakuha. Parang feeling mo masyado kang ginamit, pinirahan ka ba? Or maaaring may mga binigay sila sa inyo. Tapos pagdating ng araw, utang pala yun guys. Or utang na loob. No? Kung may mga tulong man sila guys na ibinigay sa inyo, parang kailangan mo pa rin bayaran sa kanila. Maaaring ito guys, connection mo sa family, sa jowa mo, or sa mga kaibigan mo, or sa mga nakapalibot sa inyo. Or pwedeng kilala mo na yan guys kung sino man tong taong maaaring nanunumbat sa mga naibigay mo. No? So nakikita ko dito ear sign, masyado kang vulnerable masyado kang na manipula nito, no, na parang pinamukha sa inyo na ito lang yung dapat mong gawin kasi nga guys, nagbe-benefit sila sa inyo. Okay? So I think nahihirapan ka mag-adjust ngayon pero maganda na rin guys sa pakiramdam mo yung nangyayari. Okay? Kasi pumapabor pa rin sa mga kagustuhan mo yung mga bagay na gusto mo. Okay, so dapat dito guys, mas maging practical ka pa at ang sinasabi nga rito is pagtuunan mo ng pansin ngayon yung family mo, pamilyang binubuo mo, or yung mga magulang mo, or yung mga taong hindi pa rin umaalis, no? At handa pa rin kayo guys protektahan. Kumbaga sila yung pagtuunan mo ng pansin dito. Okay, yung mga taong nandyan pa rin, nakikita ko kasi guys, tinalikuran mo, 8 of Cups, oh. The need to move on, seeking more from life than what you are experiencing. Ayan. A spiritual quest, basahin natin ulit. Choosing to make big life changes. A change in priorities leaving home. Diba? Kung gusto mo ng pagbabago, kailangan mong lumabas dun sa comfort zone mo. Okay, lumabas ka dun sa mga taong humihila sa inyong pababa. Okay, umalis ka dun sa mga ganong klase ng tao. So, tignan pa natin guys. Kung gusto mo daw mabago yung buhay mo, maaaring nangyayari na nga. Baka umalis ka, baka ikaw ay pumunta sa ibang lugar na parang piling mo dun mo makukuha yung mga pangarap mo sa buhay. Okay, so tingnan pa natin guys. Meron tayong Queen of Wands. Okay. Meron tayong Page of Cups. Meron tayong Three of Swords. So, ito guys, ito lang yung pinakamahirap kasi may nasisense ako dito na maaaring na-involve
sa third party at ito yung para bang hindi maalis sa isip mo, lagi na lang guys, ikaw nati-trigger dito sa bagay na to, Queen of Wands. Kaya ang nangyayari dito, parang natutokso ka sa ibang bagay or natukso ka sa ibang bagay or pwede itong person mo to guys. Okay? Na natukso po siya sa ibang tao kasi nga na-involve sa third party or nasasaktan or pwedeng nasasakal, nahihirapan doon sa connection guys. Yun yung nasa-sense ko. Okay, kaya parang may umalis or pwede ikaw itong umalis guys. Ngayon sa pag-alis mo, mas nahanap mo yung sarili mo. Mas naging successful ka pa. Okay, para bang mas naging maayos pa yung daloy ng pera mo, para bang bumuhos ang blessing sa inyo or nararamdaman nyo guys. Simula nung umalis ka dun sa taong yon, nararamdaman mo na dami ng opportunity na dumarating sa inyo guys. So, titingnan natin ano pa ang ipapakita pagdating sa love life mo. Sa love life po ni Air sign. So, meron po tayong harmony, balance, energy, breath, flow. Parang napapabugtong bugtong hininga ba tawag doon? Yung parang bang, ayan, nalalim ng hinga, ng paghinga, parang hail, exhale, no? So, nakikita ko na maaaring may binabalance ka dito. Okay? Nasa-sense ko rin sa inyo, guys, na parang go with the flow ka na lang pagdating sa relationship. Kumbaga, papanindigan mo na lang kung sino yung nandito. Kumbaga, ilalaban mo talaga siya, guys. Okay? Ipaglalaban mo talaga to. Meron po tayong protection. Ayan. Okay? So, I think kailangan mo protektahan yung sarili mo. Kailangan mo ng mga healing crystal, lalo na pagdating sa relationship. No, nakikita ko na pure intention ka sa person mo. Pure love talaga yung nai-offer mo sa kanya. Pero, kailangan mo pa rin mag-set ng boundaries. Okay? Sabihin na natin, yes, sobrang nakuha niya na yung tiwala mo. Pero, kailangan limitahan mo pa rin, guys. No? Kailangan may limitation ka pa rin. Tignan natin pagdating sa daloy ng pera po ng mga air sign. Meron po tayong crate. Ayan, pasensya na sa ano. Okay. So, pagdating sa daloy ng pera mo, ikaw pa rin talaga yung gagawa ng pera mo. Kailangan mo pa rin talaga, guys, ng sipag or kailangan meron ka pa rin talagang ginagawa. No? Hindi yung parang idadaan pa rin natin, guys, sa dasal, sa paorasyon, ganyan. Kailangan mo pa rin, guys, talaga ng sipag. No? Nakikita ko naman yung pagiging masipag ng mga air sign pero yun nga, parang masyado ka ng workaholic. Okay, ngayon guys, mas inspire ka kasi nakikita mo na may ibang opportunity na paparating talaga sa inyo. Okay, so talagang pagtatrabahuan mo to, paghihirapan mo talaga. Kung ano man yung nabibili mo para sa sarili mo is pinaghirapan mo siya guys. Tignan natin pagdating sa career mo, meron tayong message. Ayan, meron ka sigurong inaantay na message or maaaring meron ka marireceive na good news. Pwedeng abundance, darating na sa inyo. May nasa-sense ako dito na para bang itong good news na paparating sa inyo, ikaliligaya mo talaga siya or pwedeng merong may mag-message po sa inyo. Pwedeng ito'y visa, kung inaantay mo is visa or pwedeng email. May inaantay kang email or something na parang sana is maaprobahan na. Okay, so good news kasi paparating na po ito. Okay, so tingnan natin guys, ano ba ang inyong advice? So ayun guys, ang lucky number mo is 17, 32, and 27. Advice, meron po tayong think it through. So guys, ito ha, huwag ka daw masyado magpapabigla, magpapadalos-dalos sa mga desisyon mo. Parang kailangan mo pa rin daw guys is pag-isipang mabuti yung mga hakbang na gagawin mo sa buhay mo. Okay? So, ayan, maaaring ang kadil mo is Gemini and Virgo. Air sign, ito lang po ang inyong reading. Hanggang sa muli, God bless and love you all. Bye-bye po.